Hello Aries! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, at ang relationship. Sa huli, kukuha ko ng additional cards. May posibilidad na magkapalit ng situation, kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aries? Ayan, ito na yung card mo pero ay wag na nga lang basahin yung booklet, nakasulat na eh. Be a light to others. Marami kang powerful message na pwede mong ma-share sa kapwa mo. Marami ring matututunan ng ibang tao sa iyo. Marunong kang makiramay at saka hindi ka rin judgmental. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung card para sa situation mo. King of Cups, the Star, Queen of Swords. Kahit dito sa mga cards mo ipinapakita na hindi ka judgmental at saka marunong kang makibagay. Maybe ikaw ito o yung person mo na merong sekreto patungkol sa nakaraan. Pwedeng third party ito o kaya problem sa financial. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na ano man yung problema na kinakaharap mo ay magkakaroon ng solusyon. Magiging kalma din ang lahat. Kasi isa sa inyo ng person mo yung pinapakalma yung sitwasyon. Kaya hindi kailangan mawala ng pag-asa. Dalawang cards yung nagsasabi niyan. Pero sa mga nasa relationship, pinapakita sa mga cards na merong nanggugulo sa relasyon nyo. Pwedeng kapamilya nyo ito o kaya ibang tao. Sa mga nasa relationship, magkalayo man kayo ng person mo, nararamdaman mo pa rin siya. Alam mo pa rin na tapat siya sa iyo, nagtitiwala ka. Single ka man or nasa relationship, ano to guys yung meron kayong connection, yung karma. Kumbaga ikaw yung karma ng person mo. Wala kang ginagawa pero may mga bagay or feeling na nakakapagpahina sa person mo kapag ikaw. Kaya ako nasabi na ikaw yung karma niya. May mga lesson kasi tayong kailangan matutunan sa ibang tao, single ka man or nasa relationship. Na pwedeng hindi natin natututunan sa nakaraan or sa person na karelasyon natin. Single ka man or nasa relationship, kapag hindi ka natututo sa buhay mo, may mga sitwasyon na uulit para matuto ka. Meron ding posibilidad na pareho kayo ng person mo na hindi natuto sa nakaraan. 777, you may be overexerting yourself and need to rest. At saka single ka man or nasa relationship, kung ano yung emosyon mo, yun yung mas nananaig. Kasi ang alam mo, ito yung makakabuti para sa lahat. Sa mga single, may potential person, older person na nagkakagusto sa iyo at sasabihin niya na sa iyo yung feelings niya soon. Ang ilan naman na nasa relationship ay hindi ka happy sa situation mo kasi
may nanggugulo sa relasyon nyo. Ito naman yung situation ng person mo. Don't give up on love. Ang advice ng card na ito para sa person mo, kailangan pahalagahan yung relasyon. Merong healing at saka forgiveness para magtatagal ito. Mukha kasing ang ilan sa inyo sa situation ng person mo, meron siyang na-experience na hindi maganda sa nakaraan at ito yung gumugulo sa isip niya. At nagpapagulo rin sa present na buhay niya. The Lovers, Queen of Cups. Maganda na tong mga cards ng person mo. Three of Cups. Itong situation ng person mo, connected sa mystical cards na kailangan ng person mo na i-open yung puso niya para sa bagong simula ng buhay niya sa relationship at saka kailangan din ng pagpapatawad at matutunan yung paglimot sa nakaraan. Maganda yung cards ng person mo pero nag-iisip siya kung magkakaroon ba ng next level yung relasyon nyo, itutuloy ba niya. Mahirap talagang kalabanin ang isip at saka nararamdaman. At saka sa cards ng person mo, pinapakita na may mga taong nagmamalasakit sa kanya na malaki ang magiging tulong or parte sa buhay niya. Di ba nga sabi ko kanina may connection sa inyong dalawa ng person mo kasi soulmate kayo. Pinakita na sa cards niya. Hindi niya kailangan mag-alala kasi tama yung landas na tinatahak niya. Sa mga single, may potential person na nagkakagusto sa iyo. Pero hindi niya pinapakita na gusto ka niya. May posibilidad na wala pa kasi siyang lakas ng loob at saka magkalayo kayo. Nasa ibang lugar siya. At para sa ilang single, nakatatlong cards ka na para ma-meet mo yung true love mo, kailangan na i-socialize ka. Kahit na hindi love ang maging goal mo sa buhay, importante pa rin na meron kang connection sa mundo at saka sa kapwa. Kasi nakadalawang cards ka na na makikilala mo talaga yung perfect na person para sa iyo. Basahin muna natin ang angel number ng person mo. 888. Abundance and all good things are coming your way. Sa mga nasa relationship, mas lalong magi-increase yung connection at saka yung pagmamahalan nyo sa isa't isa ng person mo. At saka nakatatlong cards ka na very positive, lalo na sa relationship. Ito yung card para sa relationship. Embrace your life purpose. Ang ibig sabihin nito, ipagpatuloy mo kung ano yung nagpapasaya sa isip at puso mo. At saka nakalagay din sa card na merong nag-guide sa iyo sa journey na tinatahak mo sa buhay. At saka ang ilan sa inyo sa situation na cards mo, merong third person na nanggugulo, diba? Pero sa situation ng person mo, wala. Pero ang pakiramdam ko sa mga cards mo, yung bang nakikiramdam ka sa mga taong nakakasama ng person mo. Kasi parang may nag-uudyok sa'yo na may something. Pero paraan mo lang ito para protektahan ang relasyon mo. Sa person mo, pwede naman siya makisama sa mga kaibigan niya, pero bawas-bawasan niya, lalo na kung alam niyang hindi makakabuti sa relasyon niyo. 9 of Swords, 7 of Wands, at the Devil. Sa career, nakatatlong cards ka na.
na merong mga hadlang or hindi ka maayos na sitwasyon. Pero nangyayari talaga sa karir natin or sa buhay na may mga hadlang. Pero syempre, sa huli, ikaw pa rin yung magdedesisyon sa kung anong karir ang gusto mong tahakin sa buhay. Sa financial, 3 cards na ito ang nagsasabi na kailangan mong i-manage ng tama yung financial mo. Huwag kayong papabulag sa nakikita mo lang o naririnig kasi may person na manloloko sa iyo. Sa health naman, ang ilan sa inyo nagkaroon ng malubhang sakit at saka hindi makakabuti sa iyo ang alcohol o kaya yung self-medication. Kahit may problem ka sa health ay maging positibo ka pa rin sa mga nangyayari sa buhay mo. Alagaan ang sarili kasi meron pa rin namang recovery or miracle. At saka kahit healthy ka, huwag abusuhin ng katawan. Sa mga single, nakadalawang cards ka na meron kang potential person na makikilala na hindi naman talaga seryoso sa relasyon. At single ka man or nasa relationship, pipiliin mo pa rin na ipagpatuloy ang pagkagusto or relasyon sa person. Sa mga nasa relationship, matagal na yung pakikipaglaban mo sa karapatan mo sa person mo kasi merong third person sa relasyon. Kahit na ang ilan sa inyo nagsasama kayo ng person mo na hindi nyo na mahal yung isa't isa, mapagtatagumpayan mo pa rin yung mga hadlang sa relasyon. 436. It is reminding you to be brave enough to deal with your problems, resolve your disputes, and have a happy life. Reminder nga talaga, lahat ng cards na ito, na kapag hindi mo talaga inayos yung buhay mo, ito yung mangyayari. Uulit-ulit lang. Yung mga negatibong nagawa mo sa buhay. Connected itong 8 of Cups na maraming happy moments na nangyari sa past at present. Pero dahil nga sa hindi mo pinahalagaan ito, merong bad news na darating sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi maganda yung nagawa mo sa nakaraan, pero kung good ang ginawa mo, ibig sabihin, good news. Ayan, maganda na ito. Knight of Wands. Nang ibig sabihin, ano man yung problem na darating sa buhay mo, ay haharapin mo ito nang walang takot. Ang daming paalala ng cards para sa reading na ito sa mga Aries. Maybe ikaw ito o yung person mo ang tinutukoy na kailangan ng pagbabago at yung makasunod sa tama para positive yung darating sa buhay mo. Itong 5 of Cups ay ending. Pwedeng sa relasyon mo sa kaibigan mo or sa person mo. Para hindi mangyari yung mga negatibo, mas piliin yung positive na decision at saka happy na buhay.